as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan Nerio Caranza sa mga awit kabanatang 33, talatang 8 at 9. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon. Dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo, siya'y nagutos at lumitaw ang lahat. Sa ating mga susunod na pag-aaral ay ating pag-aaralan ang mga salitang nasa Biblia na tumutukoy sa pagkatakot sa Panginoon. Ang talatang ito ay isang panawagan para sa lahat na magpakumbaba at gumalang sa Diyos. Ang salitang matakot sa kontekstong ito ay hindi nangangahulugan ng pagkabahala o pagkatakot na tulad ng nasa panganib, kundi ito ay tumutukoy sa banal na paggalang, pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at pagkakaroon ng takot na hindi siya masunod o siya ay ma-dishonor. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At sa umagang ito, bago po tayo magpatuloy, ay nais kong batiin ang ilan sa atin pong mga maagang sumusubaybay. Si Marilyn Mangmang, Beth Daelo Fragata, Rebecca Robles Dillar, si Tang Machoka, Dave Thompson at Elsie Ramel ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa inyong maagang pagsubaybay at siyempre kayo po na hindi ko nabanggit ay pinasasalamatan ko rin sa inyo pong maagang pagising para sumubaybay dito sa ating programang Rise and Reflect. At ang mga susunod nga po nating pag-aaral ay hahango tayo ng mga talata sa Biblia na may kinalaman sa pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. At ngayon ay ang mga awit, kabanatang 33, talatang 1 hanggang 22 ang atin pong babasahin. At mula sa ang Bible Pinoy Version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. O kayong mga tapat sa Diyos, magsaya kayo dahil kay Lord. Dapat lang magpuri ang namumuhay ng tama. Tugtugin ang harp, si Lord ay pasalamatan.
sabayan ng harp na may 10 strings, siya ay kantahan. Bagong kanta ang kantahin sa kanya, galingan ang pagtugtog at sumigaw sa saya. Kasi pag sinabi ni Lord gagawin niya yon, ang lahat ng ginagawa niya, proof na maaasahan siya. Mahalaga kay Lord ang paggawa ng tama at pagiging fair sa kapwa. Damang-dama sa mundo ang pagmamahal niyang tapat. Ginawa ni Lord ang langit, salita lang ang ginamit. Ang sun, moon at stars na create nung binanggit. Ang mga tubig sa dagat, inipon niya sa isang lugar. Kinulong ang karagatan, doon ay binakuran. Lahat ng nasa mundo kay Lord ay sumamba. Lahat ng nilikha niya mag-worship sa Kanya. Sa isang salita lang na-create ang mundo. Sa utos niya, nangyari ang lahat. Kinokontra ni Lord ang gustong gawin ng mga bansa, mga plano nila na uuwi lang sa wala. Pero ang gusto ni Lord forever manatili, mga plano niya hindi masisira. Masaya ang bansa na si Lord ang Diyos. Ang bayang pinili niya, binibless niya talaga. Nakatingin si Lord mula sa langit, nakikita niya ang lahat ng mga tao. Mula doon sa kanyang trono, tinitingnan niya ang lahat ng nasa mundo. Siya ang nag-create ng isip nila at lahat ng ginagawa nila alam niya. Hindi sa laki ng army na nanalo ang isang hari at ang sundalo ay di naliligtas ng sariling lakas. Ang mga kabayong panggera di maaasahan para manalo. Kahit gaano pa sila kalakas, di naman kayang magligtas. Nakafocus ang tingin ni Lord sa mga masunurin sa Kanya, sa mga nagtitiwala sa wagas niyang pagmamahal. Hindi niya papayagang mamatay sila at kahit tagutom, makakasurvive sila dahil sa Kanya. Kay Lord tayo umaasa, siya ang ating tulong at depensa. Dahil sa Kanya masaya ang puso namin, sa banal niyang pangalan, tiwala kami. O Lord, iparamdam mo sa amin ang pag-ibig mong wagas, sa iyo lang talaga kami umaasa. Panawagan para sa pagkatakot sa Panginoon. Isang marangyang tugtog ng French horn ang pambungad na tugtog sa isang piyesa ng classical na musikang piano concerto numero 2 ni Johannes Brahms. Habang ang tunog ng horn ay pumapailan lang, ang mga nota ng piano ay nagtatagpo sa hangin at ang mga nakikinig ay nabibighani sa napakagandang pambungad na intro o bahagi. Si David na sumulat ng mga awit ay nasa ganong karanasan ng kanyang sabihin sa ating talatang binasa sa mga awit kabanatang 33, talatang 8, matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan, magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan. Sa ganito rin inilalarawan ang isang panawagan para sa pagsamba. Tayo ay nahahalina o naaakit sa pamamagitan ng mabubuting dahilan upang purihin ang Panginoon. At inisa-isa ni David ang mga dahilang yan sa mga awit kabanatang 33. Ito ay isang panawagan sa pagsamba na nagpapahayag ng panawagan na matakot sa Panginoon. Kaibigan, paano mo tinitingnan ang dalawang aksyong salita na ito, ang pagsamba at pagkatakot na magkasama? Ang talata sa araw na ito ay tumatawag sa lahat ng mga tao sa lupa. Walang pinipiling lahi, kulay, lahat ng tao sa lupa ay tinatawagan na matakot sa Kanya, sa Panginoon. Nasa parallel na linya o pangungusap ay naging paggalang sa Kanya sa talatang 8. Ang katakutan ng Panginoon ay nangangahulugan, kaibigan, na sambahin siya sa pinakamataas na uri ng paggalang, pagpipitagan at pagsamba. Ano ang larawan ng tunay na pagkatakot sa Panginoon? Baka tayo ay magulat. Ito ay parang kagalakan, pag-awit at papuri sang-ayon sa mga talatang 1-3. Ang Diyos ay karapat-dapat sa pagsamba dahil siya ay matuwid, makatarungan, tapat at mapagmahal sang-ayon sa mga talatang 4-5. Pati na rin ang kanyang pagiging malikhain, makapangyarihan at naghahari na may otoridad ay mga katangian
na nararapat sa pagsamba, sang-ayon sa mga talatang 6 hanggang 9. Ang karaniwang takot ng tao ay nagtutulak sa atin upang tumakas at magtago. Kung inyong babalikan ang tala sa Henesis, nang maramdaman ng suwayin nang kumain si Adan at Eva ng prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama, kaagad ay sila ay nagtago, lumayo sa Panginoon. Tulad ng biktima ng isang kahindik-hindik na pangyayari. Ang takot sa Panginoon, sa kabaligtaran, ay nagdadala sa atin ng pagnanais na lumapit sa Kanya sa pagpuri. Siya ay nakapangingilabot sapagkat labis na mas dakila kaysa sa atin. Ngunit siya rin ay tapat na Ama na nagmamahal sa atin. Inilalarawan ito ng pinanggalingang pagkakahulugan ng takot sa talatang 8 bilang pagpapakita ng respeto o paggalang sa kapangyarihan at otoridad ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya at pagsunod sa Kanyang mga utos, sang-ayon sa Kawikaan, Kabanatang 14, talatang 2. Ang lumalakad sa katuwiran sa Panginoon ay gumagalang, ngunit ang suwail sa Kanya, ang mga lakad sa Kanya ay lumalapastangan. O kaibigan, ang isang sukatan ng pagkatakot o paggalang sa Panginoon ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Hindi dahil natatakot ka sa magiging parusa ng hindi pagsunod sa utos, kundi sapagkat iginagalang mo ang nagbibigay ng utos. Kaibigan, ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon sa bahaging ito ng ating binasa para sa iyo? Paano at bakit maaaring magkaroon ng banal na pagkatakot kasabay ng paggalang, pagpipitagan at kagalakan sa pagsamba? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa atin pong comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at nais ko pong anyayahan kayo na samahan kami sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong galak at pagpupuri, paggalang at pagpipitagan. Sapagkat kayo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa pamamagitan ng inyong salita, ang lahat ay nalikha at nananatili. Mahal naming Panginoon, habang nagsisimula kami sa pag-aaral na ito, idinadalangin namin na pagyamanin mo ang aming pagkaunawa sa tunay na banal at takot na iginagalang ka. Nais naming makilala ka ng lubusan at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, sa umagang ito akin pong itinataas ang mga dalangin at pasanin ang amin pong mahal na mga tagapakinig. Inyo pong tunghayan ang kanila pong mga karanasan at akin pong ipinapakiusap, Panginoon, na ang kanilang mga panalangin ay inyo pong dinggin, lalong-lalo na po ang mga magpapatibay ng kanila pong pananampalataya. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang kanila pong mga mahal sa buhay na malayo sa kanilang piling. Ipagkaloob po ang pangangailangan, kagalingan at kaligtasan sa anumang mga kasakunaan. Maraming salamat po na amin pong mararanasang muli ang inyong pag-iingat at mga pagpapala sa buong maghapong ito, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at dito sa ating programang Rise and Reflect.
At muli ko pong ini-offer sa inyo ang amin pong mga libreng babasahin. Ngayon po ay ang aklat na Pag-asang Daig ang Bukas. Isa na namang napakagandang aklat na makakatulong po sa inyo upang manavigate natin ang atin pong pamumuhay dito sa sanlibutan habang tayo ay nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Pag-asang Daig ang Bukas. Ito po ay mapapasa inyo kung inyo pong itetext ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917 1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At ako po ay umaasa na magpapatuloy kayo sa inyo pong pagsubaybay sa mga natatanging pag-aaral na inihahandog po ng ating himpilan dito sa AWR 89.1 FM. Ito ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed.